Kabanata 661. Kamakailan lamang, ang New World Emperor ay gumamit ng ilang mga materyales upang bumuo ng maraming mga boat. Ang mga bangka na iyon ay nakalutang sa tubig. Nagpadala ang bagong daigdig ng 200,000 mga hukbo. Ang tropa ay dumating ng mabigat. Si Linda Holt ay ang pinakamatandang bata ng Miss ng Island ng Peach Blossom. Ang isla ay malapit sa dagat ng kamatayan, sa makatuwid, ito ang unang lugar na sinalakay at natras. Malakas na pinagsikapan ni Linda na tumakas para sa kanyang buhay at pumunta sa The Hexad School para sa tulong. Ito ay isang paaralan na itinatag ng 6 na sekta. Ang principal na si Graham Potter ay nabulabog. Tinanong niya, Miss Holt, nasaan ang 200,000 mga tropa ng New World ngayon? Kung hindi ako nagkakamali, ang layo nila ay mga 800 milya ang layo mula sa Donghai City, sabi ni Linda. Ano? Ang silid ng pagpupulong ay sumabog sa kaguluhan agad, ang bawat isa ay nagulat sa balita. 800 milya ay hindi malayo. Tila ang hukbo ay doon sa walang oras. Ang lungsod ng Donghai ay ang silangan na pintuang daan ng World Universe. Sa sandaling nahulog ito sa trabaho ng kaaway, ang buong universo ng universo ay nasa peligro na walang uliran. Dapat itong bantayan laban sa mga mananakop. Si Graham, nakapansin-pansin na nababalisa, ay tumayo. Lahat, huwag tayong magpanik. Pinatunog ko ang bugle at sigurado akong ang mga elite at bayani mula sa 6 na sekta ay pumupunta dito sa lalong madaling panahon. Makikipaglaban tayo kamay sa kamay upang maitaboy ang mga mananakop mula sa bagong daigdig. Pagkatapos, nagpatuloy siya ng mariin, ang gyera ay hindi maiiwasan. Kami, mga magsasaka, ay natutunan ng husto upang makabisado ang mga diskarte sa martial art. Panahon na upang maglingkod tayo sa World Universe. Ipagtanggol ang ating bayan. Kahit na namatay kami na nakikipaglaban sa battlefield, walang paraan na papapasukin natin sila. Oo, labanan hanggang kamatayan. Ang mga tinig na may mataas na espiritu ay umalangaw-ngaw sa lugar. Sa alauna ng umaga, sa The Wishing Star Tower ng Donghai City. Karaniwan ng naiwang lugar. Ito ay kung saan si Yvette ay nagpanggap na maging Indomitable Darby at pinahiya ang 6 na sekta. Mayroong isang hindi pinangalanan na bundok sa likod ng The Wishing Star Tower. Nagtrabaho si Florian hanggang gabi upang ilibing ang kabaong doon. Nagmaneho siya pauwi sa Darby Mansion dakong 3:00 ng umaga. Parehong nanigas sina Florian at Yumi sa sandaling sila ay lumabas ng kotse, nakaugat sila sa lugar. Hindi kalayuan sa kinaroroonan nila, nagmamadali na dumating si Abbas Mother Serendipity, sinamahan ng humigit kumulang 100 ng mga babaeng alagad ng sektang MA. Mayroong isang babae na tila mga 30 taon na may wastong dekorasyon sa tabi ng Abbas Mother Serendipity. Ang kanyang malamig at mapagpakumbabang pag-uugali ay nakatayo ng malaki. Siya ang sect master ng MA, Aurora Hansen. Ang lahat ng mga pangunahing sekta sa mundo ng mga magsasaka ay nagtungo sa Donghai City dahil sa pag-atake mula sa bagong daigdig. Matagal nang naayos ang sekta ng MA sa pantulong na silid ng Darby Mansion. Sa makatuwid, dinala doon ng Abbas Mother Serendipity si Aurora pagdating niya. Nakita ng Abbas Mother Serendipity si Florian at Yumi at tinanong, Eldest Young Master, Madam, bakit ka huli sa bahay? Nagulat si Florian. Hindi sana siya malinis na nasa labas na siyang nagalilibing ng kabaong, hindi ba? Panik na takot siya kaya tumingin siya kay Yumi, humihingi ng tulong. Tumibok ang puso ni Yumi. Siya ay mabilis na matalino at sumagot siya ng nakangiti, Abbas Mother. Mahirap ipaliwanag ng maikli. Hindi ko dapat sinabi ito ngunit dahil hindi ka tagalabas, sasabihin ko sa iyo. Ang isang napakaraming mga damdamin ay sumabog sa mukha ni Yumi nang sinabi niya, ang aking hipag na si Rebecca, ay pinapagbinhi matapos na labagin siya ni Daryl. Ihahatid na niya ang sanggol ngunit naisip niya na ito ay isang kahihiyan sa mga Darby na nagpasya siyang tumakbo palayo. Nag-iwan din siya ng note. Naglabas si Yumi ng note. Ito ang tala na isinulat ni Florian, na ginagaya ang sulat kamay ni Rebecca. Kinuha ng ina na Abbas ang tala at binasa ito ng malakas, ang kanyang mga mata ay nakakunot. Paumanhin Jackson. Nagpasya akong iwanan kapag katapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Buntis ako sa sanggol ni Daryl at hindi ako karapat-dapat sa iyo.
Kung pinili kong ipanganak ang sanggol na ito, magiging malungkot ka sa tuwing nakikita mo ang sanggol. Napagpasyahan kong umalis dito. Huwag mo akong hanapin. Humanap ka ng mas mabuti. Taos puso, Rebecca. Daryl, ang bastard na yan. Anong halimaw? Ang Abbas Mother Serendipity ay nanginginig sa lahat ng matapos niya ang huling pangungusap. Naalala niya ang eksena nang siya ay lumuhad bago si Daryl. Asar siya. Kabanata 662. Ang Abbas Mother Serendipity ay nagtataglay ng tala sa kanyang nanginginig na kamay. Nagsalita siya sa pamamagitan ng nakakuyom na mga ngipin kay Aurora, Sect Master Senior Sister. Ito ang ginawa ng bastard, si Daryl. Nagkaroon siya ng gat upang lumabag sa kanyang hipag at ngayon ang kapatid na babae sa batas ay walang pagpipilian ngunit upang tumakas mula sa bahay sa kahihiyan. Abbas ina ay may malakas na hangarin sa pagpatay. Dapat patayin ng walang awa si Daryl sa ginawa niya. Nabigla si Florian nang marinig ang sagot ni Abbas Mother Serendipity. Blanco ang titig niya kay Aurora. Ang ginang sa tabi ng Abbas Mother ay ang Sect Master ng MA Sect. Nagpalitan ng tingin sina Florian at Yumi. Masyado silang nabigla upang makapagsalita. Napabalitang ang sekta ng Master ng MA Sekta ay isang tunay na kagandahan. Mas maganda ang hitsura niya kaysa sa naisip nila na maging siya. Si Florian ay na-mesmerize. Napalunok siya ng isang laway ng laway. Nagbigay ba siya ng isang pagkakataon na magpalipens ng isang gabi kasama ang napakarilag Aurora, may iwan siyang walang pinagsisisihan maging siya ay mamamatay doon at pagkatapos. Sa kabilang panig, sa First Hospital. Nakaupo si Daryl sa bench sa labas ng operating room. Siya ay nasa mga pin at karayom, hindi alam kung kumusta ang kanyang asawa. Screech. Sa bingit ng kanyang breakpoint, bumukas ang pinto sa operating room. Ang pinuno ng ospital, si Shelly ay mahinahon na lumabas. Sa likuran niya ay isang pangkat ng pinakamahusay na mga dalubhasa sa utak at mga kagawaran ng emerhensya sa Donghai City. Ano ang nangyayari sa kanya? Sumugod si Daryl at nagtanong ng balisa na sagot ni Shelly nang nakangiti, walang dapat ikabahala, kapatid Daryl. Kapwa maayos ang ina at sanggol. Kailangan niyang magpahinga dahil medyo may kaunting dugo na nawala. Phew. Naramdaman ni Daryl ang isang malaking kaluwagan nang marinig na parang nawala ang isang haka-haka na bigat na pinapasan niya. Napuno siya ng hindi mailalarawan na kagalakan. Tuwang-tuwa siyang yumakap kay Shelly. Siya. Ilagay ang kanyang bibig sa tabi ng tainga niya at sinabing, "Salamat, Shelly." "Maraming salamat." Nagulat ang yakap kay Shelly. Ang mukha niya ay namula ng malalim sa pula at hindi niya sigurado kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. Habang nahihiya siya, hindi niya maiwasang magtaka kung sino ang ginang sa operating room na ginawang fluster ni Daryl. Paano sila magkaugnay? Akala ni Shelly ay medyo maganda siya sa kanyang sarili ngunit alam niyang wala siya malapit sa kagandahan ni Monica. Oh, napagtanto ni Daryl kung ano ang kanyang ginagawa at binitawan si Shelly nang hindi maganda siya ay nasa purong kagalakan na nakalimutan niya na si Shelly ay isang ginang. Napakamot ng ulo si Daryl at nagngiti kay Shelly. Papasok ako at titingnan. Dumiretso siya sa ward. Si Monica ay mukhang hindi mapatla tulad ng dati ngunit kitang-kita pa rin ng mahina. Nakakasakit ng loob na makita siya sa estado na iyon. Lumapit sa kanya si Daryl at inakbayan ang kamay niya ng marahan. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa paglalagay sa kanya ng pagdurusa. "Sinta, pasensya na inilagay kita sa pamamagitan ng sakit na ito." Sumasakit ang puso ni Daryl nang sabihin niya iyon, buong pagmamahal niyang tinitigan ang mga mata ni Monica. Si Monica ay nagtatrabaho sa KTV. Dapat ay matigas ito sa kanya ng walang komportableng lugar upang manatili at maiinit na pagkain upang punan ang tiyan. Hinukit ni Monica isang ngiti sa kanyang labi at umiling. "Hindi, huwag kang mag-sorry." "Okay." Huminga ng maluwag si Monica nang marinig na ligtas ang sanggol. Sa wakas ay nakasama niya ulit si Daryl at ang sanggol sa kanyang tummy ay ligtas. Ano pa ang mahihiling niya? Ang mga paghihirap niya dati ay wala nang mahigpit na niyakap ni Daryl kay Monica at tinanong, "Darling, sinabi mo sa akin na ipinakilala ka ng hipag sa KTV. Sino yon?" Kinagat ni Monica ang labi at bamulong, "Ang hipag mo, Yumi." "Yumi." Naiinis si Daryl. Ang kanyang mga kamao ay nasiksik ng masikip.
Naramdaman ni Monica ang galit ni Daryl kaya't inalo niya ito. Daryl, huwag kang magalit. Sinadya niyang ipakilala sa akin ang trabaho. Kabanata 663. Ang ibig niyang sabihin ay mabuti. Mahigpit na ibinole ang mga kamao ni Daryl. Namula ang kanyang mga mata sa sobrang galit. O sige, tingnan mo lahat kayo nagtrabaho. Ako, nagugutom ako, mahinang sabi ni Monica. Hindi siya nakakatulog ng maayos sa panahon na nasa Secret Garden siya. Matapos ang operasyon, siya ay pagod at gutom. Pupunta ako kukuha ng congee. Pupunta ako ngayon. Bumangon si Daryl at dali-daling sinuot ang kanyang Amerikana. Darling, hang in there. Babalik ako agad. Mawa. Agad na namula si Monica. Pinapanood ang likuran ni Daryl sa kanyang pag-alis, masaya siya. Sa kabila, bumaba si Daryl ng isang taxi sa labas ng ospital at dumiretso sa beach. May isang congee stall sa Donghai Beach na binuksan sa 24 na oras. Daryl at ang kanyang mga kaibigan ay dumadalaw sa quadra kapag sila ay mas bata at lumabas para sa kasiyahan hanggang sa gabi. Ang stall ang kanilang napili para sa hapunan. Ang kanilang signature dish ay ang shrimp and crab seafood congee. Malabo niyang naalala na ang pinggan ay nagkakahalaga ng halos 200 pera. Napakasarap at sigurado siyang masiyahin ito ni Monica. Nakatingin si Daryl sa bintana sa tanawin ng gabi ng Donghai habang ang taxi ay naglalakbay patungo sa patutunguhan. Ang Donghai City, isang bagong unang baitang na lungsod ay abala pa rin kahit 3:00 ng umaga habang humihila ang taxi sa tabing dagat, tahimik ang paligid. Walang tao doon. Sino ang pupunta sa isang beach sa madaling araw sa umaga? Bumaba si Daryl sa taxi at naglakad sa tabi ng beach ng ilang daang metro upang hanapin ang pamilyar na stall ng congee. Malamig ang simoy ng dagat sa gabi. Nalungkot siya matapos maglakad ng ilang minuto. Damit. Ang mga gusali sa tabi ng dalampasigan ay giniba at inilipat. Ang stall ng congee ay wala kahit saan. Pakiramdam ni Daryl ay parang nabunggo, nagpapanik siya. Ang isa pang lugar na maaari niyang puntahan para sa congee ay ang Atlantic Street. Ito ay isang abala at nangyayari na kalye. Sigurado siya na makakahanap siya ng pagkain doon ngunit ang mga quadro ay pangunahing nagsisilbi ng barbecue at grill. Ito ay hindi isang mahusay na pagpipilian ng pagkain para sa mga buntis na kababaihan. Nang mapusok siya sa kanyang iniisip, isang malamig na boses ang tumunog mula sa kanyang likuran. Daryl. Banal na she *T. Natapos ang beach kaya't laking gulat niya nang marinig ang may tumatawag sa kanyang pangalan. Nanigas ang kanyang katawan matapos siyang lumingon at tumingin. F*6. Isang batang babae ang nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Siya ay isang napakarilag na ginang sa edad 20s. Nagsuot siya ng isang miniskirt, inilalantad ang kanyang mahaba at sexing mga binti. Siya ay kaakit-akit at kaakit-akit, lalo na ang natatanging aura ng isang engkanto na ibinibigay niya. Siya ay maganda, may pambihirang maganda. Mas mababa ang kagandahan ng mga kilalang aktres kaysa sa kanya. Hindi mapigilan ni Daryl na suriin siya ng patago. Sinabi niya, "Ako si Daryl." "Ikaw ba?" Maganda ang ginang ngunit wala siyang ideya kung sino siya. Tumanggo ang ginang sa kanyang tugon at bulalas, "I'm here to take your life." Na may isang paltik ng kanyang palad, isang icy whip ang lumitaw sa kanyang kamay. Isa itong isang paa na mahabang latigo at parang isang eskultura na yelo. Tinaas niya ang kamay niya at dumaan si whip kay Daryl. Whoosh! Paano nakakatakot iyon? Ito ay isang napakalakas na stroke na napunit ang kalangitan sa gabi. Ang isa ay nasugatan sana kung hindi napatay ng stroke na iyon. Ang ginang ay si Irene, isang maliit na engkanto mula sa Fuyao Palace. Nakuha ni Leroy ang Fuyao Palace upang pumatay sa 3 katao. Sila Dex, Daryl at Chester. Hindi kailangang lumapit sa mga tropa upang patayin ang 3 taong iyon. Ang isa sa 7 maliit na diwata ay sapat na upang pumatay sa kanilang 3. Nagkataon, ang pinakabatang engkantada ay nagtatanim ng isang hanay ng mga pamamaraan sa paglili ng 3 stanzas ng plum blossoms. Maaari niya itong gamitin sa 3. Nalaman ng maliit na diwata na si Daryl ay isang level 4 martial marquee lamang nang makilala siya nito. Hindi na inisip na karapat-dapat siya sa pagpapakita ng kanyang pinakamahusay. Kabanata 664. F*6.
Napatulala si Daryl nang makita ang latigo na bumababa sa kanya. Ano ang nangyayari? Ang dalaga na nasa edad 20s ay isang level 2 martial saint. Tama yan. Siya ay isang level 2 martial saint. Naguluhan si Daryl. Ito ay tumagal sa kanya ng mahusay na pagsisikap upang maabot ang level 4 martial marquee. Dumaan siya sa isang magaspang na oras. Hindi siya makapaniwala na ang ginang bago ang kanyang mga mata ay isang level 2 martial saint. Naisip ni Daryl na mali dapat niya itong nakita. Mabilis na iniwas ang latigo at nagsalita kay Irene, "Hoy maganda, hindi ko matandaan na may pagkapuot sa pagitan natin." Bakit ito? Sigurado siya na hindi niya ito kailanman nasaktan. Ang kislap ng latigo kanina ay sinadya upang buhayin. Kung hindi pa siya naging mabilis sa pag-iwas upang maiwasan ito, papatayin sana siya. Hindi mo kailangang malaman kung bakit. Dapat mo lamang malaman na sa susunod na taon, sa mismong araw na ito ang araw na iyong naipasa sa loob ng isang taon. Sabi ni Irene. Malamig at nagpalabas siya ng isa pang pitik ng kanyang latigo. Whoosh. Ito ay mas masahol kaysa sa una. Come on pretty. Tell me, why do you want to kill me? Nagpakawalan ng mahabang buntong hininga si Daryl. Ni hindi man lang siya inaliw ni Irene. Nagpadala siya ng latigo pagkatapos ng latigo at ito ay higit na nakakaapekto kaysa sa dati. She asterisk T. Ano ang nangyari sa ginang? Nawalan ng pasensya si Daryl. Kinuha niya ang kanyang blood-drinking sword sa isang backhand na paggalaw at nagsingil ng pasulong. F asterisk sick. Nababaliw iyon, hindi ba? Paano siya makakalapit sa kanya at asarin siya ng walang imak? Klang, klang. Ang blood-drinking sword ay nakabanggaan ang latigo at gumawa ng maayos na malakas na clanging na ingay. Sa una, kakaunti ang iniisip ni Irene kay Daryl. Naisip niya na kaya niya siyang bugbugin ng dalawang palo ng latigo. Gayunpaman, alam niya na siya ay mali pagkatapos ng ilang mga palitan ng paggalaw. Ano ang nangyayari? Kahit na si Daryl ay isang level 4 martial marquee lamang, bawat solong tulak ng kanyang tayback na hinimok ng kanyang panloob na lakas. Bentahe talaga. Paano ito magiging? Whiz. Dumating ang isa pang tulak ng espada ni Daryl. Umikot si Irene upang maiwasan ang suntok. Isang nagyayelong hitsura ng pagdurusa ang kumalat sa kanyang mukha. Bilang isang level 2 martial saint, inis siya na wala siyang pagkaakyat sa isang level 4 martial marquee matapos ang higit sa 50 bilog ng mga hampas. Ano ang pagbabahagi? Whoosh. Tinaway niya ang latigo at hinatid pabalik si Daryl. Itinaas ni Irene ang kanyang braso at may lumitaw na 3 bulaklak sa kanyang kamay. Ang mga bulaklak na kaakit-akit ay maliwanag na mga produkto ng kanyang panloob na enerhiya. Umikot-ikot ito sa kalangitan. Iyon ay isang diskarteng nakuha niya kamakailan 3 stanzas ng plum blossoms. Natulala si Daryl. Nakita niya na ito ay isang nakasisindak na pamamaraan. Wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang asensyon ng 9 na dragons upang maitaboy ang nakamamatay na atake. Nagtaas siya. Parehong braso at 9 na mga dragon ang lumitaw. Boom! Ang dalawang mga diskarte ay bumangga ng pauna-una at pagkatapos ng isang napakalaking putok, ang radius ng ilang mga milya ay natakpan ng alikabok. Ubo. Humubo si Daryl ng 2 bakana ng dugo. Sa wakas, naghirap siya ng malaki. Si Irene ay hindi nagaksaya ng oras at nagpadala ng sampal, sinamantalahin ang mahinang estado ni Daryl. F asterisk sick. Isinumpa ni Daryl sa ilalim ng kanyang hininga at itinaas ang kanyang kamay nang mabilis na tanggalin ang palad. Boom! Ang 2 palad ay nagsama-sama sa kalagitnaan, na nakagawa ng isang pagkabalisa. Nagkaroon sila ng panloob na tunggalian sa enerhiya. Alam ni Daryl na mawawala siya kung magpapatuloy silang mag-away. Mayroong isang paraan lamang na maaaring magwagi siya sa laban at wala itong iba kundi ang panloob na tunggalian sa enerhiya. Naisip ni Trina na nakakatawa na ang isang level 4 martial marquee ay pipiliin para sa isang panloob na tunggalian sa enerhiya sa kanya. May sakit ba siya sa ulo? Iyon ay isang gawa ng pagpapakamatay. Hindi ba? Makalipas ang 2 segundo, nagkamali muli si Irene. Nararamdaman niya ang malakas na agos ng panloob na enerhiya na nagmumula sa palad ni Daryl tulad ng marahas na alon ng karagatan. Iyon ba ang panloob na enerhiya sa panloob? Gayunpaman, huli na para sa kanya na bawiin ang kanyang palad.
Alam niyang hindi siya kapantay sa kanya ngunit ang pag-alis ng palad ay posibleng masira ang ugat sa puso. Wala siyang ibang pagpipilian kundi kagatin ang bala at itaguyod ng buong lakas. Matapos ang tila 1 minuto, naramdaman niya na si Daryl ay may isang walang limitasyong supply ng panloob na enerhiya samantalang napilitan siyang kumuha ng maraming hakbang pabalik. Namumutla ang kanyang mukha mula sa masugid na pagtatangka na itaguyod. Ikaw. Halos damyugo ang kanyang labi mula sa kanyang mga ngipin na lumubog. Hindi siya makapaniwala na natatalo siya sa isang martial marquee. Boom! Boom! Sa isang mabilis na sandali, sinuntok ni Daryl ang mga aksyon ni Irene at naninigas ang kanyang katawan kaagad. Phew! Daryl let out a long sigh, a grin spread out on his face. He was glad with himself. How smart of him to libat in a internal lakas. Duelo si Daryl ay napagod din mula sa nakakapagod na labanan. Napalubog siya sa tabing dagat at humihinga ng malubha upang mabawi ang kanyang lakas. Come on, sabihin mo sa akin kung bakit mo ako nais na patayin. Tumayo si Daryl, nakangisi siya. Lumapit siya sa kanya at tinanong. Ang munting engkantoda ay sinubo. Tumanggi siyang sagutin. Damn it. Sinusubukan ba niyang maging mahirap? Magtatanong pa ako ulit. Sino ka? Bakit ka nandito para patayin ako? Sabihin mo sa akin. Wala akong pasensya. Malamig ang boses nito, tila nawawalan ng pasensya. *F*** off. Binuka ni Irene ang mapula nitong labi at malamig na itinapon ang isang maikling pangungusap. Siya ay isang maliit na diwata mula sa Fuyao Palace. Sino ang naglakas loob na maging walang galang at makipag-usap sa kanya? Naiirita si Daryl. Ano ang may tatago? Mayroon ka bang lakas ng loob upang patayin ako ngunit walang lakas ng loob na sabihin sa akin kung sino? Ikaw ay. Naisip niya si Monica na nagugutom sa ospital. Kailangan niyang bumalik sa kanya kaagad. Gayunpaman, kailangan niyang alamin kung sino ang impyerno. *** off. Muli, ang hindi magagandang salita ay lumabas sa kanyang mga labi. She **T. Iyon ang huling dayami ni Daryl. Paano magiging malayo ang isang hostage? Kanino siya nagpoprotesta? Kabanata 665. Sino ka? Bakit ka nandito upang patayin ako? Tiningnan ni Daryl ang maliit na engkanto at malamig na inulit, magtatanong ako sa huling pagkakataon. Huwag mo akong hamanin. Itinaas niya ang blood-drinking sword at inilagay ito sa leeg ng maliit na diwata. Tumingin si Irene sa blood-drinking sword, nang walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Magmamadali. Patayin mo ako. Sasabihin ko sa iyo kung ano. Hindi ka makakahanap ng kapayapaan matapos mo akong patayin. Mapapansin ka ng maraming tao. Sigh. Daryl glowered at the unyielding lady, bilisan mo at bitawan mo ako, malamig na sinabi ni Irene. Bagaman nakapin ang kanyang mga acupoints, hindi siya kumikilos na tulad ng isang hostage. Daryl chuckled, pumunta ka upang patayin ako, ngunit nais mong humingi ng awa na pakawalin. Sa palagay mo posible iyon. Sa gayon, ang kailangan mo lang sabihin sa akin kung ano ang nagawa ko upang gugustuhin mo akong patayin. Gagawin ko pakawalan kapag katapos mong sabihin. Hindi pwede. Ang isa pang dalawang maikling salita ay nagmula sa kanya. Bibig. ***. Tuluyan nang nawalan ng pasensya si Daryl. Kinuha niya ang maliit na diwata at inilagay sa lupa, sa isang posisyon na nakaupo. Anong ginagawa mo? Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Nagpanik ang maliit na diwata. Paano siya mahawak sa mga bisig ng isang lalaki? Anong kahihiyan sa isang engkanto ng Fuyao Palace? Gayunpaman, hindi iyon ang pinakamasama. Nagulat siya at nagalit na inilagay siya ni Daryl sa tabing dagat at pagkatapos ay hinubad ang kanyang sapatos at medyas. Ang isang pares ng patas at malajade na mga paa ay tumambad. Ikaw. Binitawan mo ako. Napatulala si Irene. Wala siyang ideya kung ano ang balak ni Daryl. Nanginginig siya sa buong paligid at sumisigaw. Hindi pinansin ni Daryl ang kanyang pagsigaw. Itinaas niya ang kanyang mga daliri at ipinatawag ang kanyang panloob na enerhiya, na ipinapasok sa mga talampakan ng kanyang mga paa. Ang mga acupoint sa talampakan ng mga paa ng tao ay sensitibo. Inihatid ni Daryl ang kanyang panloob na enerhiya sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, nangangati ang stimulasi. Ang Katie ay hindi matitiis kahit sa isang tao na may mas malakas na panloob na enerhiya.
Ginamit niya ang parehong trick sa Yvette at si Yvette ay nagmamakaawa. Alam ni Daryl na hindi. Gaano man kahirap ang ulo ng isa, may takot pa rin sa Katie. Namimilipit si Irene nang hindi mapigilan ang Katie na walang tigil na nagmula sa talampakan ng kanyang mga paa. Walang makakalaban sa nakakainis na Katie. Ang maliit na Encantada ay nagsimulang humadjadjak nang hindi mapigilan. Ikaw. Pakawalan mo ako. Haha. Ikaw. Hindi siya nakagawa ng isang kumpletong pangungusap. Ang nararamdaman lamang niya ay 10,000 mga langgam na gumagapang sa ilalim ng kanyang mga paa at ang makati na pakiramdam ay mas malala kaysa sa kamatayan. Ngumiti si Daryl at tumingin sa kanya. Maaari kita pakawalan, ngunit kailangan mong sabihin sa akin kung bakit mo ako gustong patayin. Sino ka sa lupa? Hanggat sinabi mo ito, papakawalan kita kaagad. Kinagat ng maliit na diwata ang kanyang labi at mariing tumanggi, ikaw. Binitawan mo ako ngayon. Sasabihin ko sa iyo, sabihin mo muna sa akin. Malamig na sinabi ni Daryl, tumaas ang presyon sa kanyang mga daliri. Haha. Haha. Hindi na napigilan ni Irene at tumawa ng tumawa. Ikaw. Haha. How dare you do this to me? Tumawa si Irene sa tawa ngunit nahihiya din siyang hindi mailalarawan. Ano ang isang bastard? Paano niya ito nagawa? Ikaw. Huminto ka. Haha, tigilan mo na. Lalong lumakas ang Katie. Ganap na nawala ito ni Irene. Sumabog siya sa tawa, hindi na pinapanatili ang postura ng isang maliit na engkanto. Sa parehong oras, siya ay sumisigaw kay Daryl. Naramdaman niya na ang bawat pulgada ng balat sa kanyang mga paa ay natatakpan ng hindi marunong makati. Sasabihin ko. Nakikiusap ako sa iyo, sige. Itigil mo na. Itigil mo. Nanginginig at pawis na pawis si Irene. Hindi na niya ito kinaya at humingi ng awa. Kabanata 666. Namumula si Irene. Sa palasyo ng Fuyaw, ang mga kalalakihan ay alipin. Hindi niya akalain na nagmamakaawa siya sa isang lalaki. Matapos sumuko si Irene, huminto si Daryl at ngumiti, ngayon ay nagsasalita na kami. Sino? Ikaw. Ang pula ng mukha ni Irene. Nakaramdam siya ng hiya at galit. Sinabi niya, ako. Medyo diwata ako mula sa Fuyaw Palace. Fuyaw Palace. Natigilan si Daryl. Ano ang impyerno ng Fuyaw Palace? May nagawa ba ako sa kanila? Habang pinoproseso ang mga saloobin sa kanyang isipan, si Daryl ay kuminang kay Irene. Galing ka sa palasyo ng Fuyaw. Kung gayon, bakit mo ako nais patayin? Ano ang mali sa pagitan natin? Si Leroy Henderson. Nakiusap sa amin si Leroy na patayin ka. Ang maliit na Encantada ay walang paraan upang itago ang anumang mga lihim. Alam niyang makakasama siya sa isa pang pag-aabuso kung hindi niya naibuhos ang mga beans. Napabuntong hininga si Daryl. Tila nakatakas si Leroy. Ikaw. Pakawalan mo ako. Nag-aalalang sigaw ng maliit na diwata. Ang mukha niya ay namula ng pulang-pula. Marahil ay hindi ito napansin ni Daryl dahil sa madilim na nakapaligid na, narito ka upang patayin ako. Sa palagay mo ba ay madali kita pakakawalan? Tumawa si Daryl at inaasar siya, aba, kung magmakaawa ka sa akin, baka palayain kita. Ikaw. Walang hiya, nanginginig ang maliit na diwata. Paano niya nagawa iyon? Kiniliti niya ang paa ko at sinabihan akong magmakaawa sa kanya. Wala akong kahihiyan. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Nagbigay si Daryl ng isang insouciant shrug at nakangiting sinabi. Hinawakan ulit ng kamay niya ang paa ng maliit na engkanto. Ikaw. Huwag mo na ba akong guluhin, ikaw? Ang maliit na Encantada ay galit na galit sa kanya, patuloy siyang nagmumura sa isang mahinang boses. Kailangan mong bayaran ang presyo para sa pagsubok na patayin ako. Biro ni Daryl, papahirapan na niya ulit ito. Bigla, narinig nila ang bumubulusok na tunog ng tubig dagat. Ito ay isang kakaibang tunog, kaya't si Daryl ay tumingin sa dagat ng walang malay. Nanginginig siya nang mapunta sa dagat ang kanyang tingin. Huminga siya ng isang matalim, tuluyan na siyang natigilan. Ito. Bamuka ang bibig ni Daryl. Pinunasan niya ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Kitang-kita niya na libo-libo ang mga bangka sa dagat na hindi kalayuan. Ang fleet ay patungo sa baybayin sa sobrang lakas. Hindi. Nakita niya ito ng tama. F***8 may libo-libong mga sailboat na nakadock sa baybayin.
Hindi niya makakalimutan ang eksena. Ito ay simpleng nakakagulat. Ang mga sailboat na ito ay malaki at ang bawat isa sa kanila ay nakapak na maayos sa mga tao. Nakita niya na ang mga taong iyon ay nakauniforme ng baluti at may hawak na mahabang saber, na nagbibigay ng isang kahanga-hangang aura. Ang barkong nangunguna ay may 5 palapag. Isang malaking watawat na may nakasulat na salitang commander, ay nakataas sa bangka. Ito ay hindi bababa sa 10 metro ang taas. Malinaw na, nangangahulugan ito ng commander sa pinuno. F*6. Sila ba ang mga tropa mula sa bagong daigdig? Parehong nagulat sina Daryl at Irene. Nanginginig sa takot si Irene. Nakita niya na ang mga sailboat na iyon ay gawa sa kahoy na istruktura at ang mga tropa ay nagbigay ng mga sinaunang kasuotan. Tiyak na hindi sila nagmula sa Universe World. Sa paghusga mula sa laki ng fleet, isang ligaw na hula ng lakas ng militar ay daan-daang libong mga sundalo. Sa pagtingin sa malayo, nakita nila ang isang madilim na masa na ginawa mula sa isang siksik na karamihan ng tao. Ang mga espada sa mga kamay ng mga sundalo ay kumikislap ng nakakatakot sa ilalim ng nagniningning na ilaw ng buwan. Hoy ikaw! Mapawi ang aku point ko. Mabilis. Nag-aalala na sigaw ni Irene kay Daryl. Itinatagol diskarteng. Ang 2 stroke ay higit pa sa sapat upang mapaluhod siya sa lupa, na humihingi ng awa. Kabanata 667. Hoy, narinig mo ba ako? Bilisan mo at bitawan mo ako. Isang manipis na layer ng pawis ang may kwintas sa mukha ng maliit na Encantador. Nandoon ang bagong daigdig. Kailangan nilang tumakbo kaagad. Bago pa mapawi ni Daryl ang mga aku point ni Irene, 2 figure mula sa mga barko ang sumugod patungo sa kanila. Napakabilis nila. Sa isang iglap lang, nakarating sila sa harap ni Daryl. 2 silang payat na sa katanghaliang lalaki na nasa edad na 40. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng puting balabal at ang isa ay nakasuot ng itim na balabal. Sa unang tingin, para silang Hades. Ang ikinagulat ni Daryl ay ang lakas ng 2 lalaking sila ay level 5 Martial Saints. F*6. Antas ng 5 Martial Santo. Nagulat si Daryl. Matagal na niyang nalalaman na maraming mga magsasaka sa bagong daigdig at sa pangkalahatan ang mga eksperto ay dumarami sa lugar. Ngunit hindi niya inaasahan na ang 2 na pumalo ay nasa mataas na antas ng paglilinang. Isang hakbang lang ang layo nila mula sa Martial Emperor. Kapwa ang lalaking maputi at nakasuot ng itim ay binigyan si Daryl ng pataas at pababa ng walang ekspresyon na mga mukha. Silang 2 ay ang tanyag na itim at puti na mga cavalier. Nang magtambol silang 2, maging ang Martial Emperor ay hindi kanilang laban. Snap! Bago bumalik sa isip si Daryl, hinawakan ng itim at puting cavalier si Daryl at ang palso ng maliit na diwata. Tumalon sila at lumipad patungo sa malaking barko. Malinaw na naramdaman ni Daryl na ang kanyang panloob na lakas ay anumang kapangyarihan. Si Daryl at ang maliit na Encantador ay nahulog sa lupa sa kubyerta ng barko. Natulala si Daryl. Ang barko ay kasing laki ng 4 o 5 basketball court. Ang malaking lineup ng mga sundalo, armado ng mahabang sabers na tipon sa paligid ng Daryl. Ang mga sundalong iyon ay pinamunuan ng isang babaeng commander. Ang babaeng commander ay mukhang siya lamang. Humigit kumulang 27 o 28 taong gulang, na may perpektong mga tampok sa mukha at nakakahimok na kabayanihan. Ang isang gintong nakasuot sa kanyang katawan ay malinaw na nakabalangkas sa kanyang mga sexual na kurba. Siya ay isang babaeng may dikanais na espiritu. Sakay siya ng isa sa isang mabait na kabayo. Ang katawan ng kabayo ay kasing pula ng dugo. Tiyak na ito ay isang mabuting tumingin sa kabayo. Commander Sloan, natagpuan namin ang 2 taong ito sa tabing dagat. Ang black and white cavaliers ay umusad, yumuko sa babaeng commander na Sir Villeli at iniulat. Sa katunayan, ang babaeng commander ay si Sloan, ang bantog na babaeng mandirigma ng bagong daigdig na kilala sa kanyang galing sa militar. Si Sloan, ang unang commander ng bagong daigdig ay namumuno sa mga tropa upang lusubin ang world universe. Siya ay may mataas na prestihiyo sa bagong daigdig. Sinakop niya ang isang matayog na posisyon at pangalawa lamang sa Emperor. Tulog. Napalunok ni Daryl ang laway niya nang walang malay sa paggagaw niya kay Sloan.
Hindi niya inaasahan na ang New World ay may tulad walang katumbas na kagandahan, ang kanyang kahangahangang aura ay ginagawang mahirap para sa mga tao. Huminga ng casual at tignan siya ng diretso sa mga mata. Ano ang nagulat kay Daryl, lalo pa, ay ang lakas niya ay hindi moari. Naramdaman niya ang isang mabibigat na aura na bumababa sa kanya. Pwede ba si Commander Sloan? Hindi. Maaari ba siyang maging isang Martial Emperor? Muling sumubo si Daryl ng isa pang laway ng laway, sa gulat. Gaano kakatapang na hindi lumuhad sa harap ng ating commander na si Sloan. Sigaw ng itim at puti na Caliveers. Sa parehong oras, hinimok nila ang isang sipa sa likuran ng tuhod ni Daryl. Thump! Napunta si Daryl sa lupa. Sa wakas, si Sloan ay sumilip ng pababa kay Daryl at malamig na nagtanong, "Sino ka?" Kabanata 668. Naramdaman ni Sloan na ang lalaking nasa harap niya ay nasa level 4 Martial Marquis, samantalang ang babae ay nasa level 4 Martial Saint. Hindi sila ordinaryong tao sa World Universe. Nilamon ni Daryl ang laway niya para mapakalma ang nerbiyos niya. Hindi siya knave. Kung sinabi niya sa kanya na siya ay isang magsasaka, marahil ay hindi niya makikita ang pagsikat ng araw sa susunod na araw. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang mga kontinente ay may pasya na pagalit sa bawat isa. Ang isang tao na namatay sa Universe World ay isang maliit na panalo para sa bagong daigdig. Napakamot si Daryl ng ulo at matalinong nagalihi ng dahilan. Sinabi niya, "Ako ay isang negosyante at nagpapatakbo ako ng isang maliit na kumpanya sa Donghai City." Negosyante. Nagsinungaling ka. Bahagyang naghiwalay ang pulang labi ni Sloan. Isang marilag na hininga ng aura ang nagmula-mula sa kanya kaagad. Hirap na huminga si Daryl habang papasok sa kanya ang tingin. "Hindi ako nagsinungaling sa'yo," bulalas ni Daryl. "Bumili ako. Spiritual elixir sa lahat ng perang kinita ko, kaya't ako ay isang Martial Marquis." Pawis na pawis si Daryl matapos niyang maangkin. Ang lakas ng babaeng commander ay talagang hindi moari. Naisip niya na maaaring wakasan niya ang kanyang buhay doon at pagkatapos ay sa isang pag-click sa kanyang mga daliri. Ang mga kilay ni Sloan ay mahigpit na nakakunot, at pagkatapos, itinuro niya ang maliit na engkantado mula sa kanyang kinauupuan sa pulang dugo na mukhang mabuting kabayo. Kung gayon, sino ang babaeng ito? Malamig na tanong ni Sloan. "Ako ay," kinagat ng maliit na diwata ang kanyang labi, "hindi alam kung ano ang sasabihin sandali." Bagaman hindi na naging aktibo ang palasyo ng Fuyao, nanatili itong sekta sa mundo ng mga magsasaka. Sa mga mananakop ng bagong daigdig, ang lahat ng mga sekta ng paglilinang sa universo ng daigdig ay dapat na alisin. Kung inamin ng maliit na diwata na nagmula siya sa Fuyao Palace, tiyak na hindi siya makakatakas sa kanyang kamatayan. Kaya't nasa dilema siya kung ano ang isasagot. Balisa rin si Daryl. Bagaman sinubukan siyang patayin ng maliit na diwata, hindi niya ito mapanood na mamatay pagkatapos ng lahat. Siya ay isang piling tao sa universo ng daigdig. Kailangan nilang iwanan ang lahat ng mga personal na hinaing. At tumayo na nagkakaisa laban sa mga kaaway. Sa tuwing mawawala ang isang piling tao, dahado ang Universe World. Hindi niya hinayaang mahulog ang maliit na engkantado sa isang sakuna. Tinaas ni Daryl ang kanyang ulo at sumagot ng isang iglap, "Siya ang aking asawa, pa." Namula ang maliit na diwata. Dumura siya kay Daryl at nagprotesta, "Sinong asawa mo?" Si Daryl ay walang kahihiyan, siya ay talagang masama. Isang malokong tawa ang binitiwan ni Daryl at sinabi kay Sloan, "Sister Sloan, humihingi ako ng pasensya. Ang aking asawa ay may masamang ugali at madalas akong nakikipag-away sa akin. Isang nakakahiyang ginagawa iyon sa harap mo." Si Sloan ay walang ekspresyon. Napatitig siya kay Daryl at malamig na sinabi, "Ibig mo bang sabihin na mag-asawa ka na dumating sa tabing dagat ng hating gabi upang makipaglaro sa mga akupoint gamit ang iyong sapatos at medyas?" Napansin ni Sloan na si Irene ay nakapin sa mga akupoint. Bumuantong hininga si Daryl at sumagot ng may mapaglarong ngisi. "Sister Sloan, ako ay isang romantikong tao. Ako, mag-set up ng mga romantikong petsa kasama ang aking asawa. Naisip namin na magiging masaya na maglaro ng mga akupoint sa tabi ng magandang beach sa gabi." Nagpatuloy si Daryl sa pisngi, "Sister Sloan, maaari mo itong subukan kasama ang iyong asawa balang araw. Nakakatuwa. Wow."
Pagkatapos na niya ng kanyang pangungusap, lahat ng mga sundalo ay humugot ng isang mahabang mukha at inilabas ang kanilang mga espada. Si Commander Sloan ay isang babaeng Diyos ng digmaan sa bagong daigdig, siya ang pangalawa sa Emporter. Lahat ay magalang sa paligid niya. Bukod, ipinasa pa ng Emperor ang kautusan na hindi kailangan ng bow si Sloan nang makita niya ang Emporter. Ang mga sundalo ng bagong daigdig ay nagtiwala sa kanilang commander na si Sloan ayon sa relihiyon. Gayunpaman, ang matapang at walang kabuluhan na tao ay naglakas loob na bawgain si Sloan, ang Diyos ng digmaan. Mayroon ba siyang wish sa kamatayan? Kabanata 669. Naguhukay ka ng sarili mong libingan. Nakatakipang tingin ni Sloan kay Daryl. Ang temperatura sa paligid ay tila bumagsak ng higit sa 10 degree. Ang pagpatay sa layunin ay sumilaw sa kanyang mga mata habang si Sloan ay nakatingin sa parehong Daryl at sa maliit na diwata ng malamig. I-drag ang dalawang taong ito, ay chop up at itapon ang mga ito sa dagat. Paano naglakas loob ang isang makinis na tagapagsalita ng isang biro sa kanya? Masyadong matagal siyang nabuhay. Ang Black and White Cavaliers ay umusog at gumawa ng dalawang mahabang saber sa kanilang mga kamay. Handa silang gupitin si Daryl. Nabigla si Daryl, natigilan siya. F*6. Gustong pumatay sa kanya ni Sloan dahil sa isang mapaglarong biro na kanyang binasag. Sino kaya ang mapunta sa awa? Commander Sloan, kumapit ka. Isang nababalisa na boses ang tunog sa simula ng oras. Isang tao ang mabilis na lumabas ng cabin. Ito ay Grandmaster ng Langit. Nagulat si Daryl nang makita ang Grandmaster doon. Mabilis niyang napagtanto na ang Grandmaster ng Langit ay lumikas sa bagong daigdig. Iniwan ni Monica ang Elysian Island sa dalawang kadahilanan. Ang una ay nabuntis siya ng kanyang sariling anak. Ang pangalawa ay dahil ang Elysian Island ay sumali sa puwersa sa bagong daigdig. Ang Grandmaster ng Langit ay gumawa ng ilang mga hakbang at yumuko kay Sloan, Commander Shing Sloan, mangyaring maging maawain. Ang taong ito ay tinawag na Daryl. At kabilang ako sa Grandmaster ng Heaven Cult. Ang Grandmaster ng Langit ay nagulat din nang makita si Daryl doon sa paglalakbay na sinimulan niya kasama si Commander Sloan upang iwasan ang universe. World. Nagpakawalan ng hininga si Sloan matapos marinig na, lumalabas na siya ay miyembro ng Grandmaster of Heaven Cult at isa sa amin. Sa kasong iyon, ay laluwas ko ang iyong buhay. Tumingin si Sloan kay Daryl at may awtoridad na sinabi, hindi kita bibitawan ng ganon kadali kung ulitin mo ito. Oo, umiling ulit si Daryl. Ang pananatilang buhay ay ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin. Hindi inaasahan, sinabi ni Sloan kay Daryl na abot mo ang level 4 Martial Marquis sa isang murang edad. Ikaw ay isang bihirang hiyas. Palagi kong pinahahalagahan ang mga talento. Sa ngayon, bibigyan kita ng isang opisyal na posisyon. Bibigyan ka ng pamagat ng isang Little Marquis. Ang Little Marquis ay isang opisyal na posisyon sa bagong daigdig. Ang mga opisyal na posisyon ay nahahati sa 9 na ranggo sa New World. Ang posisyon ng isang Little Marquis ay talagang napakababang ranggo. Kahit na ito ay nireranggo ang 7 sa labas ng maganda, maaari siyang mamuno tungkol sa 100 mga tao sa base ng kampo. Salamat, Commander, sa Chief. Natigilan si Daryl at mabilis na nagpasalamat sa kanya ng bongga. F*6. Sino ang may gusto ng posisyon na iyon pa rin? At bakit kakaiba ang pamagat? Little Marquis. Ang libu-libong malalaking barko mula sa New World ay nakadaong sa pampang. Magulat, mabilis na lumakad ang isang sundalo, sinabi niya ng respeto kay Sloan sa isang kalahating nakaluhod na posisyon. Commander-in-Chief, nalaman ko ang tungkol sa 6 na pangunahing sekta sa Universe World at natutunan ko na silang lahat ay natipon sa Donghai City. Inaangkin nila na lumalaban hanggang sa araw na namatay sila at hindi kami papayagan. Ilang tao ang nariyan? Tanong ni Xing Yao. Commander sa pinuno, ang kanilang lakas ay halos kapareho ng sa amin, malapit sa 200,000 kasapi, magalang na sagot ng sundalo. Tumango si Sloan. Ang kanyang tinig ay umalangaw-ngaw sa buong lugar, makinig. Mag-set up ng isang tolde sa malapit at maghanda upang makapagpahinga ng mabuti. Atake muna tayo bukas. Kabanata 670. Oo. Ang tinig ng 200,000 sundalo ay yumanig ang kalangitan.
Pagkatapos, lahat ng mga sundalo ay bumaba sa bangka at nagsimulang mag-set ng mga kampo. Mahusay silang nagsanay at ang lahat ay maayos. Si Daryl ay nagsuot ng isang solemne na ekspresyon nang makita niya ang nangyayari. Ang mga sundalong iyon ay maingat na napili sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay. Ito ay isang paakyat na labanan para sa World Universe upang manalo sa laban. Ang lahat ng mga tent ay naitakda sa ilang minuto. Mula sa malayo, ang libu-libong mga tolda ay naayos ng maayos. Ito ay isang kamanghamanghang tanawin. Pinangunahan ni Sloan ang isang dosenang mga elite sa gitna ng kampo at magkasamang naglagay ng isang enchanted na hadlang upang masakop ang buong kampo. Ang enchanted barrier ay isang hindi nakikitang nagtatanggol na takip upang mapananggal laban sa mga pag-atake ng dayuhan. Hindi marami ang maaaring mag-deploy ng ganoong uri ng enchanted barrier. Nakita ni Daryl ang mga tala tungkol sa mga enchanted hadlang sa mga sinaunang libro, ngunit hindi niya inaasahan na makita ito ng kanyang sariling mga mata sa totoong buhay. Nang makita na ang hadlang ay inilatag, si Daryl ay nabigo. Naisip niya na siya ay maaaring makalusot palayo, ngunit pagkatapos na itakda ang hadlang, walang paraan upang makatakas. Ang sinumang nilalang na hinawakan ng hadlang sa pagkaakit-akit ay babalik. Napakalupok nito na kahit isang langaw ay hindi makapasok. Master Daryl, anong ginagawa mo? Isang boses ang biglang dumating sa tainga niya. Agad na lumingon si Daryl, nagulat siya nang makita ang black at white na cavaliers na nakatayo sa likuran niya, nakatingin sa sarili. F***6, itong 2 piraso ng tae. Isinumpa ni Daryl sa ilalim ng kanyang hininga. May maliba sa kanilang ulo. Nakakatakot makita silang dalawa sa itim at puti, tulad ng pagtingin kay Hades. Ito ay nakakatakot sa gabi. Gayunpaman, nagawa ni Daryl na maglabas ng kaunting ngiti. Okay lang. Nakikipag-chat lang ako sa asawa ko. Hinawakan ni Daryl ang kamay ng maliit na diwata. Ang maliit na diwata ay tumingin sa kanya ngunit hindi niya sinubukan na makalaya. Hahaha. Tumawa ang White Cavaliers at sinabing, Master Darby at Madam, pareho kayong nagpapahinga ng maaga ngayong gabi. Kailangan nating iwasan ang Donghai City bukas kaya't kayong dalawa ay kailangang magpahinga ng maayos upang pumatay ng maraming mga kaaway. Mabuti, mabuti. Magpahinga na ako ngayon. Pinilit ni Daryl na ngumiti at hinayla ang maliit na engkanto sa kampo. Tumanggi siyang kausapin ang 2 cavalier na iyon. Si Daryl noon ay isang pang-7 ranggo na opisyal, kaya't mayroon siyang hiwalay na kampo. Bagaman nag-atubili si Irene, wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod. Bilang isang resulta, natigilan si Yup ang pagkapasok niya sa kampo sa tent, may galang na nakatayo na 2 dalaga, sa tabi ng isang malaking kahoy na bar aisles na puno ng mainit na tubig at pinasingaw. Natigilan din ang munting diwata. Naglakad ang 2 dalaga, yumuko kay Yupang, at sinabi, Master Darby, ikaw ay isang opisyal na may ranggo sa ika-7 ranggo at narito kaming 2 upang paglangkuran ka. Ang kahoy na bar aisles ay para maligo. Isang ugali na maligo bago pumunta sa higaan. Pinag-uusapan kung saan, sinubukan ng dalaga ang temperatura ng tubig at sinabi, Master Daryl, Madam, gagabi na. Hintayin ng mga lingkod ang iyong asawa, maligo at magpahinga. Ano? Maligo at magpahinga. Sumulyap si Daryl sa munting diwata. Ano? F***6. Sinabi ba niyang maghugas ng sama-sama? Namula ang maliit na engkantado, naging mainit agad ang kanyang mukha. Ilang sandali, kakaiba ang kapaligiran sa kampo. Matapos ang buong 10 segundo, kumalma si Daryl at ngumiti kay Irene. Asawa ko. Sa kasong ito, maligo tayo at magpahinga ng mabilis.